Bumuhos ang ulan na parang walang katapusan. Bawat patak ay tila isang martilyong pumupukpok sa yero ng lumang bahay, isang tunog na gumigising sa lahat ng takot na pilit itinatago ni Amara sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ang ingay ng ulan ang nagpabingi sa kanya. Ito ay ang katahimikan ng mga salitang nakalimbag sa basang papel na hawak niya. Ang tinta ay nagsisimulang kumalat, hinahalo ang itim sa puti, ginagawang isang malabong mansa ang kanyang kinabukasan. Ngunit dalawang salita ang nanatiling malinaw, tila sinusunog sa kanyang mga mata, foreclosure notice. Ito na. Ang katapusan. Naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang paghinga. Hindi ito isang bahay lamang. Ito ang Hacienda de la Cruz. Ito ang bawat butil ng pawis ng kanyang ama, ang bawat panalangin ng kanyang ina. Ito ang tanging paraisong naiwan sa kanya sa mundo. At ngayon, mawawala na ito. Isang butil ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata, humalo sa tubig ulan na tumutulo mula sa kanyang buhok. Sinabi ko na sa iyo, Amara. Ang boses ay malamig at matigas, galing sa likuran niya. Napalingon si Amara at nakita ang kanyang tiyo Dante, nakatayo sa may pintuan, tuyo at walang bahid ng putik. May pait sa mga mata nito. Ang katigasan ng ulo ng tatay mo, yan ang nagdala sa atin dito. Huwag niyong isisi kay Itay, mahinang sagot ni Amara, ang boses niya ay nanginginig. Ginawa niya ang lahat. Lahat? Tumawa si Dante, isang tawang walang saya. Lahat para ibaon tayo sa utang. At ngayon, tayong lahat ang magbabayad. Pumasok si Dante sa loob, iniwan si Amara sa labas, basang-basa sa ilalim ng rumaragasang ulan. Sumunod si Amara, bawat hakbang ay parang may pasan na 1,000 kilong bigat. Ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya, ang amoy ng kanyang kabataan, na ngayon ay may halong amoy ng pagkatalo. May solusyon, sabi ni Dante, habang nakatalikod pa rin sa kanya, nakatingin sa bintana. Isang solusyon. Hindi maganda, pero ito lang ang mayroon tayo. Hindi umimik si Amara. Hinintay niya ang kasunod. May isang tao, pagpapatuloy ni Dante, isang taong napakayaman. Si Leandro Valdemor. Interesado siyang bilhin ang lahat ng utang natin. Lahat. Naramdaman ni Amara ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Talaga, tiyo. Humarap si Dante sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang isang kakaibang tingin sa mga mata nito. Hindi awa. Hindi pag-aalala. Isang bagay na mas kalkulado. Pero may kapalit. Huminga ng malalim si Dante. Gusto kanyang pakasalan. Natawa si Amara, isang tawang puno ng kawalan ng paniniwala. Ano? Hindi ko siya kilala. Bakit ako? Hindi ko alam, Amara. At wala na akong pakialam sa dahilan, tumaas ang boses ni Dante. Ang mahalaga, handa siyang iligtas ang lahat ng ito. Ang lupa. Ang pangalan ng pamilya. Hindi mo ba naiintindihan? Ito na lang ang paraan. Napailing si Amara. Hindi. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya, lumapit si Dante, ang mukha nito ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Hindi mo kayang tiisin na manatili sa isang mansyon. Na magkaroon ng buhay na hindi mo pinangarap. Mas gugustuhin mo bang makita ang lahat ng pinaghirapan ng mga magulang mo na mapunta sa wala? Bawat salita ni Dante ay isang sundang na tumutusok sa puso niya. Umatras si Amara hanggang sa mapasandal siya sa dingding, sa tabi ng isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang kupas na larawan ng kanyang mga magulang. Napatingin siya rito. Ang mga ngiti nila puno ng pag-asa. Ipinagmamalaki ang kanilang hacienda. Ang kanilang paraiso. Hinaplos niya ang malamig na salamin ng picture frame. Nay, tay anong gagawin ko? Isinara niya ang kanyang mga mata. Ang imahe ng traktora na sumisira sa kanilang mga pananim, ang imahe ng mga dayuhan na naglalakad sa kanilang lupain, ang imahe ng puntod ng kanyang mga magulang na napapalibutan ng bakod ng iba lahat ay sumiklab sa kanyang isipan. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari yon. Sige, bulong niya, ang salita ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Kakausapin ko siya. Ang pagkikita ay isinagawa sa isang mamahaling restaurant sa Maynila, isang lugar na sobrang layo sa mundo ni Amara. Ang hangin sa loob ay malamig, ang mga ilaw ay masyadong maliwanag. Pakiramdam niya ay isa siyang ibon na naligaw sa isang hawlang gawa sa kristal. At sa gitna ng lahat ng iyon, nandoon siya. Si Leandro Valdemor.
Nakaupo siyang mag-isa sa isang mesa, perpekto ang suot na suit, tuwid na tuwid ang likod. May kapangyarihan sa kanyang bawat kilos. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Amara ang isang panginginig. Ang mga mata nito ay malamig, madilim at matalas. Tumingin ito sa kanya hindi tulad ng isang lalaki na nakatingin sa isang babae, kundi tulad ng isang negosyanteng sinusuri ang isang bagay na gusto niyang bilhin. Miss de la Cruz, sabi nito, ang boses ay malalim at walang emosyon. Hindi man lang ito ngumiti. Mr. Valdemar, sagot ni Amara, pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Walang paligoy-ligoy. Walang pag-uusap tungkol sa panahon o sa pagkain. Inilapag ni Leandro ang isang folder sa ibabaw ng mesa at itinulak ito palapit sa kanya. Isang kasunduan, sabi nito. Nakalagay diyan ang lahat. Babayaran ko ang bawat sentimo ng utang ng Hacienda de la Cruz. Ililipat ko ang titulo pabalik sa pangalan ng pamilya ninyo, malinis at walang anumang pananagutan. Binuksan ni Amara ang folder. Mga legal na dokumento. Mga numero na hindi niya maintindihan. Pero sa dulo, nakita niya ang isang pahina, marriage contract. Naramdaman niyang parang naubusan siya ng hangin. Tumingin siya mula sa papel pabalik sa mga mata ni Leandro. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Bakit mo ginagawa ito? Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Leandro. Tinitigan siya nito, at sa isang saglit, pakiramdam ni Amara ay nakikita nito ang pinakatago-tago niyang kaluluwa. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Sa halip, sinabi nito ang mga salitang magtatakda ng kanyang kapalaran. Kasal o kawalan? Pumili ka, Amara. Walang puting bestida. Walang mahabang pasilyo ng simbahan na lalakaran. Walang mga bulaklak, walang musika, at higit sa lahat, walang mga ngiti. Ang kasal ni Amara de la Cruz ay naganap sa loob ng isang malamig at walang kabuhay-buhay na opisina ng isang huwes. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng bestidang kulay krema, ang tanging disenteng damit na nadala niya mula sa probinsya. Ang tanging mga saksi ay ang kanyang tiyo Dante, na mayroong isang hindi maipintang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, at isang abogadong hindi man lang niya tinignan sa mukha. At si Leandro. Nakatingin ito sa huwes, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Hindi niya ito magawang tignan ng diretsyo. Sa bawat salitang binibitawan ng huwes, pakiramdam ni Amara ay may isang piraso ng kanyang kaluluwa na unti-unting nalalagas. Do you, Amara de la Cruz, take this man? Para sa hacienda, sabi niya sa kanyang isip. Para kay itay at inay. To be your lawfully wedded husband. Humigpit ang kapit niya sa maliit na bugkos ng bulaklak na binili ni Tio Dante sa daan. Mga bulaklak na nagsisimula ng malanta. Katulad niya. Edo, halos pabulong niyang sagot. Ang boses niya ay parang nanggaling sa napakalayong lugar. Nang si Leandro na ang tinanong, ang sagot nito ay mabilis at malinaw. I do. Walang pag-aalinlangan. Walang emosyon. Isang transaksyon na isinasara. You may now kiss the bride. Naramdaman ni Amara ang pagtigil ng kanyang paghinga. Ito ang sandaling pinakakinatatakutan niya. Dahan-dahang humarap sa kanya si Leandro. Ang mga mata nito, madilim at malalim, ay tila tumitingin sa kaibuturan niya. Inaasahan niyang hahawakan nito ang kanyang mukha o ang kanyang baywang. Ngunit sa halip, marahan nitong itinaas ang kanyang kamay at hinalikan ang likod ng kanyang palad. Ang halik ay magalang, malayo, at napakalamig. Pagkatapos noon, lahat ay naging malabo. Pumirma siya sa mga papel na inilatag sa harap niya. Ang bigat ng panulat sa kanyang kamay ay parang bigat ng kadena. Del Rey Amara de la Cruz Valdemar. Ang pangalan ay parang hindi sa kanya. Pagsakay nila sa mamahaling kotse ni Leandro, doon lang bumalik ang linaw sa kanyang isipan. Tahimik lang si Tio Dante sa tabi ng driver. Siya at si Leandro ay magkatabi sa likod, ngunit ang pagitan nila ay parang isang malawak na karagatan. Habang umaandar ang sasakyan, walang nagsasalita. Pinili ni Amara na tumingin na lang sa bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga gusali ng Maynila. Bawat post ng ilaw na kanilang nalalagpasan ay tila isang rehas na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang bilanggo na ngayon, dinadala sa kanyang selda. Isang seldang gawa sa ginto, marahil, ngunit selda pa rin. Nang marating nila ang isang eksklusibong subdibisyon na may matataas na pader at sariling mga gwardiya, bumukas ang isang malaking bakal na tarangkahan ng walang ingay. Pumasok ang kotse sa isang malawak na driveway, patungo sa isang bahay, hindi isang mansyon.
Ang mansyon ay napakalaki, napakatahimik at walang kaluluwa. Ang hardin ay perpekto ang pagkakaayos, ang mga halaman ay tila hindi tinutubuan ng kahit isang ligaw na damo. Lahat ay nasa tamang lugar. Lahat ay kontrolado. Bumaba si Leandro at pinagbuksan siya ng pinto. Isang kilos ng isang maginoo, ngunit para kay Amara, pakiramdam niya ay isa siyang mahalagang kargamento na maingat na ibinababa. Umuwi na kayo, Tio. Salamat sa pagsama, sabi ni Leandro kay Dante, isang malinaw na pagtataboy. Salamat, Leandro. Alagaan mong mabuti ang pamangkin ko, sagot ni Dante, bago mabilis na sumakay muli sa kotse at umalis, iniwan si Amara na mag-isa kasama ang lalaking ngayon ay asawa na niya. Pumasok sila sa loob. Kung sa labas ay nakakamanghana, sa loob ay higit pa. Ang sahig ay gawa sa makinang na marmol, ang kisam ay napakataas na may nakasabit na isang dambuhalang chandelier. Ang bawat muebles ay mukhang mamahalin at antigo. Ngunit ang katahimikan ay nakakabingi. Walang tunog ng tawanan, walang amoy ng nilulutong pagkain. Ang mansyon ay isang higanteng monumento ng yaman at kalungkutan. Nang ihatid siya ni Leandro sa isang malawak na sala, nagpaalam ito saglit. May kukunin lang ako sa aking opisina. Maghintay ka lang dito. Naiwang mag-isa, naramdaman ni Amara ang pagbigat ng kanyang dibdib. Hindi na niya kaya. Mabilis niyang kinuha ang luma niyang cellphone mula sa kanyang maliit na bag, ang tanging personal na bagay na dala niya, at nagtago sa isang sulok, sa likod ng isang malaking halaman. Nanginginig ang mga daliri niyang pinindot ang numero ni Lina. Sa pangalawang ring pa lang, sumagot ito. Hello, Amara. Oh my God, kumusta ka na? Anong nangyari? Sa pagkarinig pa lang sa boses ng kanyang kaibigan, bumigay na si Amara. Humikbi siya ng walang tunog, pinipigilan ang bawat hikbi para hindi marinig. Lina ni. Amara, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Nasaan ka? Sunod-sunod na tanong ni Lina, puno ng pag-aalala. Tapos na, Lina, bulong ni Amara. Kasal na ako. Narinig niya ang paghinga ng malalim ni Lina sa kabilang linya. Amara naman, sigurado ka ba talaga dyan? Kailangan, Lina. Para sa hasyenda. Para sa alaala nila Itay, sagot niya, habang pinupunasan ang mga luhang walang tigil sa pagpatak. Pero hindi ko alam, Lina, ang gulo-gulo. Natatakot ako. Saan ka ngayon? Puntahan kita. Huwag, mabilis na putol ni Amara. Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Sige na, kailangan ko nang ibaba. Tatawag na lang ulit ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Lina. Mabilis niyang pinatay ang tawag at isinilid ang cellphone sa kanyang bulsa, kasabay ng pagdating ni Leandro. Walang nagbago sa mukha nito. Tila hindi nito napansin ang namumula niyang mga mata. Halika na, sabi nito. Ipapakita ko sa iyo ang magiging silid mo. Sumunod si Amara sa likod nito, umakyat sila sa isang malawak at paikot na hagdanan. Ang bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Dinaanan nila ang isang mahabang pasilyo na may maraming nakasarang pinto. Sa bawat pinto, napapaisip si Amara kung ano ang nasa likod nito, kung anong mga sikreto ang itinatago ng mansyon. Huminto si Leandro sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Binuksan niya ito. Ang silid ay napakaganda. Malawak ito, may sariling malaking banyo, at may balkonaheng tanaw ang hardin sa likod. Ang kama ay king-sized, nakalatag ng puting kumot na mukhang napakalambot. Ngunit hindi iyon ang napansin ni Amara. Ang napansin niya ay mayroon lamang isang unan sa kama. At ang mga gamit na nakalagay sa ibabaw ng dresser, mga bagong damit, sapatos, pabango, ay lahat pambabae. Walang bakas ng isang lalaki sa silid na iyon. Humarap si Leandro sa kanya, nakatayo sa may pintuan. This is your room, sabi nito, ang boses ay kalmado at formal. Magpahinga ka na. Pagkasabi noon, tumalikod ito at isinara ang pinto ng marahan, iniwan si Amara na nakatulala sa gitna ng malawak na silid. Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi niya kailangang katabi sa pagtulog ang isang estranghero. Ngunit ang kaluwagan ay mabilis na napalitan ng isang nakakakilabot na pakiramdam ng pag-iisa at pagkalito. Hindi ito ang kilos ng isang asawa. Ito ang kilos ng isang taong nagpatuloy ng isang bisita. O ng isang taong nagkulong ng isang alaga. Ano ba itong pinasok ko? Lumipas ang isang oras. Hindi siya makatulog. Ang katahimikan ng bahay ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng ulan sa probinsya.
Hindi niya matiis. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at sumilip sa labas. Madilim na ang pasilyo, tanging isang maliit na ilaw sa dulo ang nakabukas. Dahil sa hindi maipaliwanag na kuryosidad, lumabas siya at naglakad sa malambot na carpet ng pasilyo. Bawat pinto ay sarado. Bawat isa ay tila may kandado. Ngunit sa pinakadulo ng pasilyo, sa tapat mismo ng maliit na ilaw, may isa pang pinto. Isang pinto na gawa sa mas lumang kahoy kumpara sa iba. At bahagya itong nakaawang. Hindi ito nakakandado. Huminto si Amara sa harap nito. May kung anong humihila sa kanya papasok. Isang pakiramdam na may sagot sa likod ng pintong iyon. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, itinulak niya ito ng marahan. Bumukas ito ng walang tunog. Madilim sa loob, ngunit may sapat na liwanag mula sa pasilyo para makita niya ang mga pader. At sa nakita niya, nanlamig ang buo niyang katawan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Umikot ito sa kanyang mga bisagra ng walang anumang tunog, na para bang inaanyayahan siyang pumasok sa kung anong kadiliman ang naghihintay sa loob. Ang unang pumasok ay ang amoy. Amoy ng lumang papel, ng alikabok, at ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang amoy na tila matagal nang nakakulong. Sumunod ang lamig. Mas malamig ang hangin sa loob ng silid na ito kumpara sa pasilyo. Pumasok si Amara, at ang liwanag mula sa labas ay gumuhit ng isang parihaba sa sahig. Dahan-dahan siyang naglakad papasok, at nang masanay na ang kanyang mga mata sa dilim, nagsimula niyang makita ang mga hugis sa pader. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Ang mga pader. Mula sahig hanggang kisame, bawat pulgada ay natatakpan ng mga litrato. Daan-daan. Marahil libo-libo. At sa bawat isang litrato, mayroon lamang isang mukha. Ang mukha niya. Napaurong si Amara, ang likod niya ay tumama sa pinto, na nagsara ng may mahinang kalabog at nilamon siya ng halos kumpletong kadiliman. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Parang may isang kamay na humigpit sa kanyang lalamunan, pinipigilan siyang huminga. Nangangatog ang mga kamay, kinapa niya ang switch ng ilaw sa tabi ng pinto. Natagpuan niya ito. Pinindot niya. Isang mahinang ilaw bumbilya sa gitna ng kisam ang umilaw, at ang buong katotohanan ng silid ay nabunyag sa kanyang harapan. Isang bangungot. Nandoon siya, bilang isang batang paslit na naglalaro sa putikan ng Hacienda de la Cruz. Nandoon siya, bilang isang teenager na nakauniforme, kasama ang mga kaibigan sa high school. Nandoon siya sa kanyang graduation, hawak ang kanyang diploma, may isang ngiti na hindi na niya matandaan kung paano naramdaman. Ang bawat litrato ay isang ninakaw na sandali. Naglakad siya na parang isang zombie, ang kanyang mga mata ay lumilipat mula sa isang litrato patungo sa isa pa. May mga litratong kuha mula sa malayo, na para bang kinukunan siya ng isang taong nagtatago. May mga litratong malapitan, na para bang ang kumuha ay nasa tabi niya lang. Napahinto siya sa isang partikular na larawan. Kuha ito ilang buwan lang ang nakalipas. Nakaupo siya sa paborito nilang coffee shop ni Lina, tumatawa ng malakas sa isang biro ng kanyang kaibigan. Kitang-kita ang saya sa kanyang mga mata. At wala siyang kaalam-alam na sa isang sulok, sa dilim, may isang pares ng mga matang nakamasid sa kanya. Kinukunan siya. Kinukuha ang sandaling iyon para sa koleksyong ito. Hinawakan niya ang litrato. Malamig. Patay. Sino ka? Gusto niyang isigaw. Ano ka? Ang lalaking pinakasalan niya hindi lang pala siya isang estranghero. Isa siyang multo na matagal nang nagmamasid sa buhay niya. Bawat pagtawa, bawat pag-iyak, bawat tagumpay at kabiguan lahat ay nakadokumento sa mga dingding ng silid na ito. Pakiramdam niya ay hinubaran siya. Hindi lang ng damit kundi ng kanyang buong pagkatao, ng kanyang buong buhay. Nagpatuloy siya sa paglalakad, at sa isang sulok ng silid, nakita niya ang isang bahagi na mas luma pa kaysa sa iba. Ang mga litrato dito ay kupas na, ang iba ay itim at puti pa. Ito ang mga larawan niya noong siya ay napakabata pa. Isang litratong natutulog siya sa duyan. Isang litratong sinusubuan siya ng kanyang ina. Mga sandaling halos kinalimutan na niya. At sa gitna ng mga ito, may isang litrato na nagpatigil sa kanyang puso. Siya, mga 6 na taong gulang, umiiyak dahil nawala ang paborito niyang laruang kabayong gawa sa kahoy. At sa tabi niya, may isang batang lalaki, mas matanda sa kanya ng ilang taon, na may marungis na mukha at seryosong mga mata, na tila nangangakong hahanapin ang nawawalang laruan.
Isang pamilyar na pakiramdam ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal nang natutulog. Ngunit ang takot ay mas malakas. Ang pagkaunawang ito ay mas malalim pa sa isang simpleng paghanga o obsesyon. Ito ay isang bagay na nagsimula pa noong matagal na panahon. Bigla may narinig siya. Yabag. Mga yabag sa pasilyo, papalapit sa pinto ng silid. Nataranta si Amara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, parang isang tambol na nagbababala ng panganib. Siya na. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Walang mapagtataguan. Ang silid ay halos walang laman maliban sa isang lumang upuan sa gitna. Wala siyang pagpipilian. Mabilis niyang pinatay ang ilaw, ibinalik ang silid sa kadiliman. Kasabay ng pagpihit ng doorknob, sumiksik siya sa likod ng pinto, idinikit ang kanyang sarili sa malamig na pader, pinipigilan ang kanyang paghinga. Nanalangin siya na sana ay hindi siya maramdaman. Na sana ay hindi siya makita. Bumukas ang pinto at isang anino ang pumasok. Hindi nito binuksan ang ilaw. Tumayo lang ito sa gitna ng silid, sa parehong lugar kung saan siya nakatayo kanina. Si Leandro. Kahit sa dilim, alam niyang si Leandro iyon. Naamoy niya ang pabango nito, ang parehong pabango na suot nito sa kanilang kasal. Nakahinga siya ng bahagya nang hindi siya nito napansin. Ngunit ang ginhawa ay agad na nawala. Dahil si Leandro ay hindi umalis. Nanatili itong nakatayo roon sa gitna ng kadiliman. Narinig ni Amara ang isang malalim na paghinga mula rito, isang tunog ng pagod at ng isang bagay na katulad ng kasiyahan. Nakikita ni Amara ang kanyang silweta laban sa mahinang liwanag mula sa pasilyo. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa mga pader na puno ng kanyang mukha. Na para bang ito ang kanyang simbahan. Ang kanyang santuwaryo. At si Amara, nakakulong sa likod ng pinto, ay narinig ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang mga tainga. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat paghinga na pinipigilan niya ay sumisira sa kanyang mga baga. Natatakot siyang gumalaw. Natatakot siyang huminga. Dahil alam niya, sa sandaling malaman ni Leandro na naroon siya, sa loob ng pinakasekreto nitong silid, hindi na niya alam kung ano ang maaaring mangyari. Nakikita niya ang anino nito sa likod ng pinto. Hindi niya ito nakikita. Nararamdaman niya. Ang bahagyang pagbabago sa hangin, ang halos hindi marinig na pagpigil ng hininga. Ang amoy ng sabon na ginamit nito kanina, isang amoy na naiba sa alikabok at lumang papel na bumabalot sa silid. Nandito siya. Sa loob ng kanyang santuwaryo. Isang bahagi ni Leandro ang gustong buksan ang ilaw at hulihin siya. Gustong makita ang takot at pagtataka sa mga mata niya. Gustong tanungin kung ano ang nararamdaman niya ngayong alam na niya. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang pagmamadali ay para sa mga hangal. Ang plano niya ay hinabi sa loob ng maraming taon, hindi niya ito sisirain sa isang gabing puno ng emosyon. Sa halip, nanatili siyang nakatayo sa dilim, pinapakiramdaman ang presensya nito. Hinayaan niyang manatili ang katahimikan. Sa katahimikang iyon, narinig niya ang kanyang sariling mga saloobin, isang dasal na paulit-ulit niyang binibigkas sa loob ng isang dekada. Nandito ka na sa wakas, Amara. Sa tabi ko. Sa bahay ko. Hindi na kita hahayaang mawala pa. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang hanggan, dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng silid, isinara ang pinto ng marahan. Hindi niya ito nilock. Alam niyang babalik siya roon. At hahayaan niya. Dahil sa ngayon, ang mahalaga ay nasa loob na siya ng mga pader na ito. Nasa ilalim na ng kanyang bubong. Nasa abot tanaw na niya. Kinabukasan, ang almusal ay isang pag-aaral sa katahimikan. Nakaupo si Amara sa kabilang dulo ng mahabang mesa, ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para magkasya ang isang maliit na kotse. Nakayuko ito, tinititigan ang kanyang plato na para bang ang sinaing at itlog ay naglalaman ng mga sagot sa lahat ng tanong sa mundo. Alam ni Leandro na hindi ito nakatulog. Nakita niya ang bahagyang pamumula sa ilalim ng mga mata nito. Gusto niyang lumapit, hawakan ang kamay nito, at sabihin, huwag kang matakot. Pero alam niyang mas lalo lang itong matatakot. Kaya't ginawa niya ang tanging alam niyang paraan. Ang paraan ng isang taong sanay mag-utos, magbigay, at magkontrol. Pinahanda ko ang mga ito para sa iyo, sabi ni Leandro, ang boses ay formal. Inilapag niya sa mesa ang isang itim na kahon at isang platinum na credit card.
Tumingin si Amara sa mga bagay na yon, pagkatapos ay sa kanya, may halong pagtataka at hinala. Ano to? Isang bagong cellphone, sagot niya, tinuturo ang kahon. Ang luma mong telepono, hindi sapat ang seguridad nito. Mas madaling matrace. This one is better. Itinulak niya ang credit card palapit dito. At yan, para sa lahat ng kakailanganin mo. Walang limitasyon. Hindi nito ginalaw ang mga yon. Nanatili itong nakatingin sa kanya. Hindi ko kailangan ng mga to, Leandro. Kailangan mo, mariin niyang sabi. Asawa kita. Responsibilidad kong ibigay sa iyo ang lahat. Tumayo siya. May driver na maghihintay sa iyo kung gusto mong lumabas. Sabihin mo lang sa kanya kung saan ka pupunta. Tumingin siya sa luma nitong cellphone na nakapatong sa mesa sa tabi nito. At, Amara, ibigay mo na sa akin ang luma mong telepono. Itatago ko na. Ang hiling na iyon ay isang utos na binalot sa magalang na salita. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Amara. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo ng pag-aaway sa loob nito, dahan-dahan nitong kinuha ang lumang cellphone at iniabot sa kanya. Ang pag-abot nito ay parang isang pagsuko. Kinuha iyon ni Leandro at umalis, iniwan si Amara sa gitna ng katahimikan ng malawak na dining hall. Sa kanyang opisina, sinubukan ni Amara ang bagong telepono. Ang ganda. Makinis. Mamahalin. Ngunit nang subukan niyang tawagan si Lina, hindi ito gumana. Call cannot be completed. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Binuksan niya ang contacts. Tanging isang numero lang ang nakasave doon. Leandro Valdemar. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Naintindihan na niya. Hindi ito isang regalo. Isa itong posas. Nang gabing iyon, sa hapunan, hindi na napigilan ni Amara ang kanyang sarili. Hindi ko matawagan ang kaibigan ko, sabi niya, ang boses ay may bahid ng akusasyon. Tumingin si Leandro mula sa kanyang pagkain. Sino? Si Lina. Nagulat si Amara. Alam nito ang pangalan ni Lina. Siyempre, alam nito. Malamang ay may litrato rin ito ni Lina sa silid na yon. Sagot niya. Ay. Para sa seguridad mo lang, Amara. May mga numero lang na nakaprogram dyan na masasagot mo at matatawagan mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Ako ang tatawag para sa'yo. Pati ang tiyo ko. Hindi ko rin siya matawagan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang pagbabago sa ekspresyon ni Leandro. Isang bahagyang pag-igting. Hindi mo na kailangang kausapin pa si Dante. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi ka na niya guguluhin pa. Ang paraan ng pagkakasabi nito, kalmado, pinal, at may bahid ng panganib ay nagpadala ng kilabot sa kanyang gulugod. Tinatanggalan siya ni Leandro ng lahat. Ng kaibigan. Ng pamilya. Isinasara nito ang lahat ng pinto, hanggang sa tanging pinto na lang na bukas ay ang patungo sa kanya. Tapos na siya. Tapos na siyang matakot. Tapos na siyang maging isang manika. Tumayo si Amara. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Hinarap niya si Leandro, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkalito na matagal niyang kinimkim. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin, Leandro? Tanong niya, ang boses niya ay nanginginig ngunit malakas. Lahat ng ito ang kasal, ang bahay na to, ang pagkontrol sa bawat kilos ko, ano ba talaga ako sa'yo? Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata, hindi na natatakot sa kung anong makikita niya. Isa ba akong asawa o isang bilanggo? Ang tanong ni Amara ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang hamon na walang gustong sumagot. Tinitigan lang siya ni Leandro. Walang galit, walang gulat. Tila inaasahan na nito ang pagsabog niyang iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan nitong ibinaba ang kanyang mga kubyertos. Pareho, sagot nito, ang boses ay kalmado na nakakakilabot. Asawa kita, kaya obligasyon kong protektahan ka. At kung ang pagiging bilanggo mo sa loob ng bahay na ito ang paraan para manatili kang ligtas, gagawin ko. Pagkasabi noon, tumayo ito at umalis, iniwan si Amara na nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Lumipas ang mga araw na parang lason. Bawat umaga, gigising si Amara sa isang magandang silid na parang kulungan. Bawat araw, sinusubukan niyang humanap ng paraan para makatakas. Sinubukan niyang kausapin ang mga hardinero, ang mga katulong, ngunit lahat sila ay umiiwas sa kanyang tingin,
tila binigyan ng mahigpit na utos na huwag siyang pansinin maliban kung may kailangan siya. Isang araw, sinubukan niyang lumabas ng gate. Naglakad siya pababa sa mahabang driveway na may determinasyon sa kanyang mukha. Ngunit bago pa man niya marating ang tarangkahan, isang itim na kotse ang huminto sa tabi niya. Bumaba ang driver ni Leandro, si Mang Lito, isang lalaking nasa edad na ng kanyang ama. "Ma'am Amara, saan po ang punta ninyo?" Magalang nitong tanong. "Bilin po ni sir na ihatid ko kayo kung may pupuntahan po kayo." "Gusto kong maglakad-lakad lang, Mang Lito." "Dito lang sa labas," sagot ni Amara. Ngumiti ng malungkot si Mang Lito. "Pasensya na po, ma'am. Hindi po pwede. Mahigpit po ang bilin ni sir. Para na rin po sa kaligtasan nyo." Naintindihan ni Amara. Hindi sila mga gwardiya, sila ang kanyang mga bantay. Napilitan siyang bumalik sa mansyon, ang kanyang mga balikat ay bagsak sa pagkatalo. Kung hindi siya makakalabas, hahanap siya ng sagot sa loob. Ang silid ng mga lihim. Ang tanging lugar sa bahay na yon na alam niyang hindi binabantayan. Hinihila siya nito pabalik, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang desperadong pangangailangan na makaunawa. Isang hapon, habang alam niyang nasa opisina si Leandro, pumasok siyang muli sa silid. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Tinignan niya ang mga litrato sa pader, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang investigador. Sinusubukan niyang hanapin ang pattern, ang koneksyon, ang simula ng lahat ng kabaliwang ito. Ang atensyon niya ay napunta sa mga lumang kahon na nakatambak sa isang sulok. Ang mga kahon na nakita niya noong una siyang pumasok. Dahan-dahan siyang lumuhod at binuksan ang isa sa mga ito. Puro mga lumang gamit ang laman. Mga kupas na aklat pambata, mga sirang laruan. Mga bagay na parang galing sa isang lumang bowl. Ngunit habang naghahalungkat siya, may nahawakan siyang isang bagay na pamilyar. Isang bagay na gawa sa kahoy. Makinis at may kakaibang hugis. Inilabas niya ito. Isang maliit na kabayong gawa sa kahoy. Ang isang paa nito ay medyo tabingi, at ang buntot ay gawa sa sinulid na medyo nagugulo na. Ang pintura nito ay halos nabakbak na, ngunit alam na alam niya ang laruang ito. Biglang bumalik ang isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang alaala mula sa isang tag-araw na puno ng alikabok at sinag ng araw sa hasyenda. Siya ay 6 na taong gulang, umiiyak sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang paborito niyang kabayong kahoy, na gawa mismo ng kanyang ama, ay nawawala. Hinanap niya ito buong araw ngunit hindi niya makita. Biglang may isang anino na tumabon sa kanya. Isang batang lalaki, ilang taon ang tanda sa kanya, na may seryosong mukha at mga matang puno ng determinasyon. Ang anak ng kanilang katiwala. "Bakit ka umiiyak, Amara?" tanong nito. "Nawawala si Pegaso," sagot niya sa gitna ng mga hikbi. "Ang kabayo ko." Hindi ito tumawa. Lumuhod ito sa tabi niya. "Huwag kang mag-alala," sabi nito. "Hahanapin ko siya para sayo. Pangako." Ang batang iyon. Si Leo. Ang kaisa-isa niyang kaibigan noong bata pa siya, bago ito at ang pamilya nito ay bigla na lang nawala na parang bula. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang hawak ang kabayong kahoy. Hindi na niya nakuha ulit ang laruang iyon. Akala niya ay tuluyan na itong nawala. Pero narito. Nasa loob ng kahon na ito. Tumingin siyang muli sa paligid. Sa mga litrato. Ang kanyang mga mata ay napunta muli sa kupas na larawan sa sulok, ang larawan niya habang umiiyak at ang batang lalaki sa tabi niya. Ang seryosong mukha. Ang determinadong mga mata. Ang mga mata na iyon. Napatingin siya sa isang mas bagong litrato ni Leandro na nakadisplay sa isang maliit na mesa. Isang corporate photo. Nakasuot ito ng suit, ang buhok ay maayos na nakasuklay. Ngunit ang mga mata ay pareho. Ang intensidad, ang lalim, ang lungkot na itinatago sa likod ng kapangyarihan. Hindi. Hindi maaari. Ngunit habang tinititigan niya ang dalawang larawan, ang batang marungis at ang bilyonaryong makapangyarihan, ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagkapamilyar na naramdaman niya noong una niya itong makita. Ang paraan ng pagbigkas nito sa kanyang pangalan. Ang obsesyon nito sa hasyenda sa kanyang nakaraan. Napatayo si Amara, ang kabayong kahoy ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi na sa takot, kundi sa isang nakakabaliw na pagkaunawa. Kailangan niyang malaman.
Kailangan niyang marinig mula mismo dito. Hindi na siya naghintay. Lumabas siya ng silid, tumakbo pababa sa hagdanan, hawak-hawak ang kabayong kahoy na parang isang ebidensya sa isang krimen. Hindi niya alam kung nasaan si Leandro, ngunit susuyurin niya ang buong mansyon kung kinakailangan. Nakita niya ito sa malawak na sala, nakatayo at nakatingin sa labas ng bintana, tila malalim ang iniisip. Leandro, tawag niya. Lumingon ito, at sa unang pagkakataon, parang nakita niyang nagulat ito sa bigla niyang pagsulpot. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Lumapit siya at itinapat sa mukha nito ang hawak niyang laruan. Ikaw si Leo, hindi ba? Ang kabayong kahoy. Sa lahat ng bagay sa silid na iyon ang hindi inaasahan ni Leandro na mahahanap ni Amara. Iyon ang pinaka-personal. Ang simbolo ng isang pangakong binitiwan ng isang batang lalaki sa isang umiiyak na batang babae. Tinitigan niya ang laruan, pagkatapos ay ang mga mata ni Amara. Ang mga matang iyon, na dati puno ng takot at galit, ay naglalaman ngayon ng isang bagong emosyon, pagkalito. Nawala ang lahat ng lakas ni Leandro na magsinungaling pa. Nawala ang lahat ng pader na itinayo niya sa pagitan ng pagiging si Leandro Valdemor, ang bilyonaryo, at si Leo, ang batang lalaking minsan ay nangarap sa ilalim ng mga puno ng mangga sa Hacienda de la Cruz. Tumango siya ng marahan. Isang beses lang. Sabi niya, at sa pagbigkas ng salitang iyon, naramdaman niya ang pagbigat ng hangin sa pagitan nila. Ako nga. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Amara. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkabigla, ng isang pagkaunawang hindi pa nito lubos na matanggap. Umatras ito ng isang hakbang, na parabang ang katotohanan iyon ay isang pisikal na bagay na tumulak sa kanya palayo. Pero paano, bulong nito? Ang pamilya niyo bigla na lang kayong nawala. Hindi kami nawala, Amara, sabi ni Leandro, at sa unang pagkakataon, narinig ni Amara ang pait sa kanyang boses. Pinalayas kami. Huminga siya ng malalim at ang mga alaala na matagal na niyang ikinulong ay nagsimulang kumawala. Isang gabi, pinatawag ng ama mo ang tatay ko. Pag-aari ng hasyenda ang lahat ng aming tinutuluyan. Kinuha nila ang lahat. Sinabi nila na nagnanakaw daw ang tatay ko sa bodega. Na ibinebenta niya ang mga abono para sa sarili niyang kapakanan. Hindi yan magagawa ng tatay ko, mabilis na tanggi ni Amara. Alam ko, malungkot na sabi ni Leandro. Alam kong hindi. Ang tatay mo ay isang mabuting tao. Pero may isang taong bumulong sa kanyang tenga. Isang taong puno ng inggit na matagal nang gustong kontrolin ang hacienda. Sino? Tumingin si Leandro sa mga mata ni Amara. Ang tiyo mo. Si Dante. Nakita niya ang hindi paniniwala sa mukha nito. Si Tio Dante. Pero siya ang kapatid ni inay. Pamilya kami. Ang dugo ay hindi laging nangangahulugan ng katapatan, sabi ni Leandro. Nakita ko siya noong gabing iyon, Amara. Habang itinutulak kami palabas ng mga gwardiya sa gitna ng ulan, nakita ko si Dante na nakatayo sa bintana ng malaking bahay. At nakangiti siya. Ang imahe ay sariwa pa rin sa kanyang isipan, ang dilaw na liwanag mula sa bintana, ang anino ng isang taong nagagalak sa kanilang kasawian. Ang gabi na iyon ang pumatay sa pagiging bata niya. Ang gabi na iyon ang nagsilang kay Leandro Valdemor. Naglakad kami ng walang patutunguhan. Natulog kami sa kung saan-saan. Ang tatay ko, hindi niya kinaya ang kahihiyan. Nagkasakit siya. Pagkalipas ng isang taon, namatay siya, dala-dala ang isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Napatakip si Amara sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Naiwan kami ng nanay ko, pagpapatuloy ni Leandro, ang boses niya ay naging kasing tigas ng bakal. Nangako ako sa kanya. Nangako ako sa sarili ko. Nababalik ako. Nababawin ko ang lahat. Nasisiguraduhin kong hindi ka mapapahamak sa kamay ng mga taong tulad ni Dante. Kaya pala. Bulong ni Amara. Ang mga litrato. Sinimulan kong magtrabaho. Anumang trabaho. Nag-ipon ako. Nag-aral ako sa gabi. Pumasok ako sa negosyo at ginamit ko ang lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko para umangat. At sa buong panahong iyon, palihim kitang binabantayan. Inamin niya ito. Ang madilim na sikreto. May mga taong binabayaran ako para lang malaman kung nasaan ka, kung ano ang ginagawa mo, kung ligtas ka. Noong namatay ang mga magulang mo, gusto na kitang kunin. Pero alam kong hindi pa panahon. Alam kong matatakot ka lang.
Kaya hinintay mo, sabi ni Amara, ang boses ay halos hindi na marinig. Hinintay mo na malugmok kami sa utang. Hinintay mo na wala na akong ibang pagpipilian. Ang mga salita niya ay tumama kay Leandro na parang sampal. Sa isang paraan, tama siya. Ngunit ang motibo nito ay hindi maintindihan ni Amara. Hindi ganoon, Amara. Nang malaman kong si Dante na ang may hawak sa hasyenda, at sinasadya niyang ibaon ito sa utang, alam kong kumikilos na siya. Kailangan kong kumilos ng mas mabilis. Lumapit siya, ngunit umatras si Amara. Ang paglapit niya ay hindi na nakakapanatag. Ito ay nakakatakot. Ang pagpapakasal sa iyo ang tanging paraan para legal na mapasok ko ang buhay mo at maprotektahan ka mula sa kanya. Para mailayo kita sa impluensya niya. Naiintindihan mo ba? Lahat ng ito ginawa ko para sa iyo. Ang silid ay napuno ng kanyang pagtatapat. Isang kwento ng pag-ibig na ipinanganak sa sakit, isang proteksyon na naging obsesyon. Para kay Leandro, ito ay isang deklarasyon ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Ngunit para kay Amara, na nakatayo roon, hawak ang isang laruan mula sa nakaraan, habang pinapakinggan ang isang kwento ng pagmamanman at pagmamanipula, ang kanyang nararamdaman ay naghalo-halo. May awa para sa batang si Leo. May takot para sa lalaking si Leandro. At may isang malaking, nakakalunod na kalituhan. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit ang katotohanan iyon ay may lason. Isang lason na nagsimulang kumalat sa kanyang puso, hindi niya alam kung ito ba ay magpapagaling sa kanya o tuluyang papatay sa kung anumang natitirang tiwala sa loob niya. Bigla, sa katahimikan ng mansyon, umalingaw ang isang tunog. Ang tunog ng telepono. Hindi ang telepono niya o ang telepono ni Leandro. Ang telepono sa kusina na ginagamit ng mga katulong. Isang katulong ang mabilis na lumapit sa kanila, may pag-aalinlangan sa mukha. Sir. Maam, tawag po para sa inyo, Maam Amara. Nagkatinginan sila ni Leandro. Sino ang tatawag doon? Sino raw, tanong ni Leandro. Hindi po nagpakilala, sir. Pero sabi po, importante daw po. Tungkol daw po sa hasyenda. Nag-aalangan na kinuha ni Amara ang telepono mula sa katulong. Hello? Amara? Anak, ako to. Ang boses ay pamilyar at puno ng pagmamadali. Ang boses ng kanyang tiyo Dante. Tiyo. Huwag kang maniwala sa kanya, Amara, mabilis na sabi ni Dante sa kabilang linya, ang boses nito ay puno ng pagkataranta. Huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ng lalaking yan. May kailangan kang malaman tungkol sa totoong plano niya. Magkita tayo. Huwag kang makikipagkita sa kanya. Iyon ang unang sinabi ni Leandro pagkababa ni Amara ng telepono. Ang boses niya ay hindi na pakiusap kundi isang utos. Ang lambot na panandali ang lumitaw sa kanyang mga mata kanina ay nawala, napalitan ng pamilyar na tigas at kontrol. Kailangan kong malaman ang sasabihin niya, giit ni Amara, ang puso niya ay naguguluhan. Nag-uumpugan sa isip niya ang dalawang kwento. Ang kwento ni Leo, ang batang lalaking minsan niyang naging kaibigan, na puno ng sakit at isang baluktot na pagmamahal. At ang kwento ng kanyang tiyo, ang lalaking nag-alaga sa kanya pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sino ang nagsasabi ng totoo? Kasama mo ako, Amara. Wala ka nang kailangan pang malaman mula sa ibang tao, lalo na sa kanya, sabi ni Leandro, humakbang ito palapit, na para bang ang kanyang presensya ay sapat na para burahin ang lahat ng pagdududa. Ngunit ang ginawa nito ay kabaligtaran. Ang pagiging kontrolado nito, ang pagbabawal nito, ay tila isang panggatong sa apoy ng hinala na sinindihan ng tawag ni Dante. Kung wala itong itinatago, bakit ito natatakot na makausap niya ang sarili niyang tiyuhin? Gusto kong marinig ang panig niya, matigas niyang sabi. Hindi, simpleng sagot ni Leandro. Tinalikuran siya nito at kinausap ang katulong na nag-abot ng telepono. Sino ang nagpapasok ng tawag na yon? Siguraduhin niyong hindi na mauulit ito. Ang utos na yon, sa harap mismo niya, ang nagselyo sa kanyang desisyon. Habang abala si Leandro sa pagkausap sa mga tauhan, dahan-dahan siyang umatras. Umakyat siya sa kanyang silid, ang isip ay gumagana ng mabilis. Kinagabihan, isang katulong na nagngangalang Rosa, ang parehong katulong na sumagot ng telepono, ang kumatok ng marahan sa kanyang pinto. May dala itong isang baso ng gatas. Pinabibigay po ni Sir, sabi nito, ngunit nang iabot nito ang baso, may isang maliit at nakatuping papel na kasama ito. Para po sa inyo, Maam, bulong nito, at mabilis na umalis. Binuksan ni Amara ang papel.
Galing kay Dante. Isang address ng isang maliit na coffee shop hindi kalayuan sa subdivision at isang oras, 10:00 ng umaga kinabukasan. Sa ilalim, may isang pangungusap, ang pinto sa kusina sa likod ay hindi ko ilalok. Mag-iingat ka, anak. Kinabukasan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya akalain gagawin niya. Nagpanggap siyang masama ang pakiramdam. Hindi siya bumaba para mag-almusal. Sinabi niya sa isang katulong na masakit ang kanyang ulo at gusto lang niyang matulog. Nang maramdaman niyang ligtas na, dahan-dahan siyang bumaba gamit ang hagdanan para sa mga katulong. Tulad ng ipinangako, ang pinto sa likod ng kusina ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa labas. Walang tao. Mabilis siyang lumabas at naglakad sa gilid ng malawak na hardin, nagtatago sa likod ng mga halaman, hanggang sa marating niya ang isang maliit na gate sa gilid ng pader ng mansyon. Nakalabas siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, naramdaman niya ang hangin sa kanyang mukha nang walang bantay. Ngunit ang kalayaan ay panandalian at may kasamang takot. Naglakad siya ng mabilis, palaging lumilingon sa kanyang likuran, hanggang sa matanaw niya ang coffee shop. Nakita niya agad si Dante sa isang sulok, nakayuko sa kanyang tasa ng kape, mukhang mas matanda at mas pagod. "Tio," tawag ni Amara. Mabilis na tumingala si Dante, at ang lunas sa mukha nito ay parang totoo. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Malamig ang mga kamay nito at bahagyang nanginginig. "Salamat sa Diyos at nakaalis ka," sabi nito, may halong pagkagulat at pag-aalala sa boses. "Akala ko hindi mo natanggap ang mensahe ko. Kumusta ka? Sinasaktan ka ba niya?" "Hindi," mabilis na sagot ni Amara. "Pero kinukulong niya ako, Tio." Inamin niya sa akin na siya si Leo. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang tiyo. Napabuntong hininga ito. "Alam ko. At iyon ang pinakakinatatakutan ko, Amara. Ang lalaking iyon hindi pagmamahal ang nararamdaman niya para sa'yo. Paghihiganti. Paghihiganti." Galit siya sa pamilya natin dahil sa nangyari sa ama niya. Isang aksidente ang lahat, isang hindi pagkakaunawaan, ngunit isinisi niya sa atin. At ngayon ginagamit ka niya para makaganti. Pero sabi niya, kayo raw ang may kasalanan. Ako? Tumawa si Dante, isang tawang puno ng pait. "Amara, tingnan mo ako. Mayaman ba ako? Makapangyarihan? Ako ang naiwan para saluhin ang lahat ng problema ng hasyenda nang mawala ang mga magulang mo. Nagkamali ako sa mga desisyon ko sa negosyo. Pero hindi ko kayo sinadyang ipahamak." May kinuha si Dante mula sa kanyang briefcase. Isang folder na puno ng mga dokumento. Inilatag niya ang mga ito sa mesa. "Tingnan mo to." Tinuro niya ang mga bank statement at mga loan agreement. "Ito ang mga utang natin sa iba't ibang kumpanya. Ngayon, tingnan mo to." May inilabas siyang isa pang set ng mga papel. Ito ang mga records ng kumpanya ni Valdemar. Matagal na niyang binibili ang mga utang natin, Amara. Paunti-unti. Sa pamamagitan ng iba't ibang shell companies para hindi natin mahalata. Inipit niya tayo. Sinasadya niyang hintayin na wala na tayong magawa para kapag lumabas siya bilang tagapagligtas, wala ka ng pagpipilian kundi ang pumayag sa gusto niya. Tinitigan ni Amara ang mga papel. Mukhang totoo. Ang mga pangalan ng kumpanya, ang mga petsa lahat ay nagtutugma sa isang kwento ng isang napakakalkuladong plano. Isang sapot na matagal nang inihahabi. Hindi ito kwento ng pag-ibig, Amara, malumanay na sabi ni Dante, habang pinupunasan ang isang peking luha sa kanyang mata. Ito ay kwento ng isang lalaking obsessed na makuha ang tanging bagay na hindi niya mabili noon. Ang paboritong laruan ng anak ng amo niya. Ikaw. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Amara na parang lason. Ang lahat ng ginagawa ni Leandro, ang pagkontrol, ang mga regalo, ang pagbabawal, ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi iyon proteksyon. Iyon ay pag-ari. Ang pagbili sa kanya ay hindi isang desperadong hakbang, ito ang huling hakbang sa isang napakatagal ng plano. Nanikip ang kanyang dibdib. Naramdaman niyang nasusuka siya. Ang kwento ni Leandro tungkol sa pag-ibig at pangako ay isa lamang palang magandang kasinungalingan para itago ang isang masamang katotohanan. Mabilis siyang tumayo. "Kailangan ko nang umalis." "Mag-iingat ka, Amara," sabi ni Dante. "Huwag kang magpahalata na alam mo na. Maghanap ka ng paraan para makaalis dyan. Nandito lang ako."
Hindi na sumagot si Amara. Mabilis siyang lumabas ng coffee shop, ang mga salita ni Dante, at ang mga imahe sa mga dokumento ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Habang pabalik siya sa mansyon, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang ganda ng mga bahay sa subdibisyon ay parang isang pangungutya. Pagpasok niya sa likod ng pinto at pag-akyat sa kanyang silid, naramdaman niya ang bigat ng pagiging isang bihag. Nang gabing iyon, pinilit niyang maging normal sa hapunan. Ngunit hindi niya magawang tumingin kay Leandro. Pagkatapos ng hapunan, nauna siyang umakyat. Pagdating niya sa itaas ng hagdanan, nakita niya si Leandro na naghihintay sa kanya sa pasilyo. Nakasandal ito sa pader, ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. At nakangiti ito. Isang maliit, bahagyang ngiti na marahil, sa ibang pagkakataon, ay ituturing niyang maganda. Ngunit ngayon, sa mga mata ni Amara, ang ngiting iyon ay ang ngiti ng isang demonyo. Ang ngiti ng isang taong nanalo. Ang ngiti ng taong bumili sa kanya. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang dibdib. Ang lahat ng sakit, pagkalito, at kahihiyan ay nagsama-sama sa isang malakas na bugso ng damdamin. Ang tanging gusto niyang gawin sa sandaling iyon ay itaas ang kanyang kamay at sampalin ang ngiting iyon palayo sa perpektong mukha ni Leandro. Saan ka galing kanina? Ang tanong ni Leandro ay malumanay, ngunit sa pandinig ni Amara, ito'y isang dagundong. Ang ngiti ay nanatili sa mga labi nito, ngunit ang mga mata nito ay hindi nakangiti. Ang mga ito ay matalas, mapanuri, at alam na nito ang sagot. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang pagkukunwari ay tapos na. Ang laro ay tapos na. Alam mo kung saan, sagot niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Tumango si Leandro, ang ngiti ay dahan-dahang nawala. Alam ko. Ang hindi ko alam ay kung bakit. Para malaman ang katotohanan, hindi na napigilan ni Amara na itaas ang kanyang boses. Ang lahat ng emosyon na kanyang kinimkim buong araw ay sumabog. Ang katotohanan na pilit mong itinatago sa akin. Hinila niya mula sa bulsa ng kanyang bestida ang mga kopya ng dokumento na ibinigay sa kanya ni Dante. Nanginginig ang mga kamay niya habang inihahagis ang mga yon sa isang maliit na mesa sa pasilyo. Kumalat ang mga papel sa sahig na parang mga puting dahon sa isang bagyo. Ito ang katotohanan, sigaw niya. Matagal mo na pala itong plano, hindi ba? Ang bilhin ang mga utang namin, ang ipitin kami, ang hintayin wala na kaming ibang mapuntahan. Lahat para ano? Para mabili ako. Ang salitang imabili ay lumabas sa kanyang bibig na puno ng kamandag at sakit. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi siya asawa. Isa siyang ari-arian. Ang pinakamahal na tropeo sa koleksyon ni Leandro. Tumingin si Leandro sa mga papel sa sahig, pagkatapos ay sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang isang bagay na hindi pa niya nakikita sa mukha nito dati, pagkalito. Pagkabigla. Na para bang hindi nito inaasahan ang partikular na ataking ito. Saan mo nakuha yan? Tanong nito, ang boses ay biglang naging seryoso. Ano ang sinabi sa iyo ni Dante? Ang totoo, sagot ni Amara. Sinabi niya sa akin kung paano mo kami sinadya. Kung paano mo ginamit ang pera mo para manipulahin ang lahat. At ako, ang tanga, naniwala pa sa kwento mo tungkol sa pag-ibig. Tungkol sa pangako. Natawa siya, isang tawang walang kagalakan. Ang galing mong umarte, Leandro. O dapat ba kitang tawaging Leo? Ang galing mong gamitin ang nakaraan para lokohin ako. Akala ko ba gusto mo akong protektahan? Hindi. Gusto mo akong pag-arian. Hindi totoo yan, Amara, sabi ni Leandro, humakbang ito palapit. Ngunit sa bawat hakbang niya, umaatras si Amara. Huwag kang lalapit sa akin, sigaw niya, itinutok ang daliri sa kanya. Huwag mo na akong hahawakan pa. Natigilan si Leandro. Ang sakit sa mga mata ni Amara ay parang isang tunay na pader na humarang sa pagitan nila. Nakita niya ang pagkasindak sa mukha nito. Ang pagkasindak ng isang taong biglang napagtanto na nawawala na sa kanya ang lahat. Amara, makinig ka, Lee. Nagsimula siyang magpaliwanag, ngunit ang kanyang mga salita ay nagkakabuhol-buhol. Paano niya ipapaliwanag ang isang komplikadong plano ng negosyo sa gitna ng sigawan? Paano niya sasabihin na ang pagbili sa mga utang ay para pigilan ang mas malaking plano ni Dante na ibenta ang hasyenda sa mga kalaban niya? Ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang hirap sa paghahanap ng tamang salita, ay naging kumpirmasyon para kay Amara.
Kita mo. Wala kang masabi, sabi ni Amara, ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng galit at pagkabigo. Dahil totoo. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Tinalikuran niya ito at naglakad patungo sa pinto ng kanyang silid. Bawat hakbang ay parang isang pagputol sa kung anumang manipis na sinulid ang nag-ugnay pa sa kanila. Pinalaya mo ang pamilya ko sa utang, Leandro, sabi niya, ang likod niya ay nakaharap pa rin dito. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon, na parang naubos na ang lahat ng kanyang nararamdaman. Huminto siya sa tapat ng kanyang pinto at dahan-dahang humarap, tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Ngayon, palayain mo ako sayo. Pagkasabi noon, pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto ng malakas. Ang tunog ay umalingaw sa buong pasilyo, isang tunog ng katapusan. Isinandal niya ang kanyang likod sa pinto at dahan-dahang dumausdos pababa sa sahig, habang ang mga hikbi na matagal niyang pinigilan ay sa wakas kumawala. Sa labas, sa gitna ng nagkalat na mga papel, nanatiling nakatayo si Leandro. Nakatitig sa nakasarang pinto. Ang pinto na minsan ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay ngayon, isang monumento ng kanyang pinakamalaking pagkatalo. Ang tiwala na sinubukan niyang makuha sa loob ng maraming taon ay nawasak sa loob lamang ng isang gabi. At ang nagwasak nito ay hindi si Amara. Hindi ang kanyang sarili. Kundi ang laso na dinala ni Dante. Hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo sa pasilyo, nakatitig sa nakasarang pinto. Ang alinggaw ng malakas na pagsara nito ay tila nanatili sa hangin, isang tunog na paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Wala na siya. Ang tatlong salitang iyon ay isang katotohanang dahan-dahang lumulunod sa kanya. Ang mga papel na inihagis ni Amara ay nakakalat pa rin sa sahig, mga puting multo sa dilim ng pasilyo. Mga peking ebidensya. Mga kasinungalingan. Napakadali sanang ipaliwanag kung nakinig lang ito. Ngunit hindi na mahalaga yon. Ang nakita ni Amara ay hindi ang mga papel. Ang nakita niya ay ang lahat ng kanyang ginawa, ang pagkontrol, ang pagmamanman, ang pagbili sa kanyang kalayaan, sa ilalim ng pinakamasamang posibleng ilaw. At sa isang paraan, tama siya. Tama siya. Ang pag-amin na yon ay mas masakit kaysa sa isang suntok. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag sa ibaba. Pagkatapos ay ang mahinang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto sa likod. At ang pinakahuli, ang tunog ng isang sasakyan na umaandar at papalayo sa mansyon. Hindi niya ito hinabol. Dahil anong sasabihin niya? Nababaguhin niya. Na hindi na niya ito ikukulong. Lahat ng iyon ay magiging kasinungalingan kung hindi niya pa rin nauunawaan kung bakit siya umalis. Sa paghabol sa kanya, lalo lang niyang patutunayan na tama ang lahat ng akusasyon nito. Na isa siyang asong hindi kayang pakawalan ang kanyang tanikala. Kaya't hinayaan niya itong umalis. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinili niyang pakawalan ang isang bagay na pinakamahalaga sa kanya. At ang pakiramdam ay parang pinupunit ang kanyang kaluluwa. Dinala siya ng kanyang mga paa, hindi pabalik sa kanyang sariling silid, kundi sa dulo ng pasilyo. Sa harap ng isang pinto na minsan ay kanyang santuwaryo. Pumasok siya sa silid ng mga lihim. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam sa loob. Ang mga litrato sa pader ay hindi na nagbibigay sa kanya ng aliw. Ang mga ito ay mga akusasyon. Bawat ngiti ni Amara sa mga larawan ay isang pangungutya. Tingnan mo ang ginawa mo, tila sinasabi ng mga ito. Sinira mo ako. Nilapitan niya ang isang litrato kung saan si Amara ay tumatawa, ang mga mata nito ay kumikinang sa saya. Kuha yon sa isang pista sa San Isidro, ilang taon na ang nakalipas. Naaalala pa niya ang araw na yon. Nakatago siya sa likod ng isang puno, pinapanood ito mula sa malayo, at masaya na siyang makita lang itong masaya. Kailan nagbago ang lahat? Kailan naging hindi sapat ang pagtingin mula sa malayo? Kailan nagsimula ang pagnanasang mag-angkin? Dinapon niya ang kanyang mga daliri sa malamig na litrato. At sa unang pagkakataon mula noong gabing namatay ang kanyang ama, naramdaman ni Leandro Valdemor ang pagnanais na umiyak. Ngunit walang luhang lumabas. Tanging isang malalim at guwang na sakit sa kanyang dibdib. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isa sa mga bihirang sandali sa mansyon na nakita niyang ngumiti ito. Nag-aalmusal sila at aksidente niyang naitapon ang kape sa kanyang mamahaling suite. Sa halip na magalit, natawa ito. Isang mahina, pigil na tawa, ngunit totoo.
At sa sandaling iyon, nakita niya ang Amara na minahal niya mula pagkabata. Ang alaalang iyon, na minsan ay isang kayamanan, ay isa na ngayong lason. Dahil sa huli, siya pa rin ang dahilan kung bakit nawala ang ngiting iyon. Sa sobrang galit at kawalan ng magawa, sinuntok niya ang pader sa tabi ng litrato. Ang sakit sa kanyang mga kamao ay walang-wala kumpara sa sakit sa loob niya. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig, sa gitna ng kanyang templo ng kabiguan. Natatalo siya. At kasalanan niya ang lahat. Bigla, ang katahimikan ay binasag ng isang matinis na tunog. Ang kanyang cellphone. Hindi niya ito pinansin. Hinayaan niya itong mag-ring. Ngunit hindi ito tumigil. Paulit-ulit. Sa wakas, nairita, kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant ang nasa screen. What? Sagot niya, ang boses ay magaspang. Sir, sorry sa istorbo, sabi ng assistant, ang boses ay nag-aapura. Pero kailangan niyong malaman. May natanggap kaming impormasyon. Dante de la Cruz is making his final move. Anong ibig mong sabihin? He's meeting with investors from a rival company tomorrow morning, sir. Sa hacienda mismo. He's selling them the land under Dummy Corporation. Kapag napirmahan ang mga papeles, abuti ng buwan o taon sa korte bago mabawi. Kung mababawi pa. Ibinaba ni Leandro ang telepono. Ang balita ay dapat na nagdulot sa kanya ng galit. Ngunit wala. Ang lahat ng emosyon, ang sakit, ang pagsisisi, ang pag-ibig ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig. Mas mapanganib. Isang nakakatakot na kalmado. Tumayo siya mula sa sahig. Pinagpagan niya ang alikabok sa kanyang pantalon. Tumingin siyang muli sa mga litrato sa pader. Ang pangako niya ay hindi lang para makuha si Amara. Ang pangako niya ay para protektahan ito. At ang hacienda iyon ang kaluluwa ni Amara. Iyon ang kanyang paraiso. At walang sinuman, lalo na si Dante, ang papayagan niyang sumira noon. Kinuha niya ulit ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang assistant. Ang boses niya, nang magsalita siya, ay hindi na boses ng isang talunang manginibig. Ito na ang boses ni Leandro Valdemor. Ang boses na nagpapayanig sa mga boardrooms at nagpapasara ng mga kumpanya. Prepare everything, utos niya. Lahat ng ebidensya laban kay Dante. Ang mga recordings, ang mga bank transfers, ang testimonya ng mga taong sinuhulan niya. Ihanda mo rin ang legal team. Masusunod, sir. Ano po ang plano? Tumingin si Leandro sa litrato ni Amara na nakangiti. Babalik tayo sa San Isidro. Ang biyahe pabalik ng San Isidro ay napuno ng katahimikan. Hindi ang katahimikan ng mansyon ni Leandro, na parang isang makapal at mabigat na kumot. Ito ay isang katahimikang buwang, puno ng mga tanong na walang sagot at mga emosyong nag-umpugan. Hindi siya umuwi sa hacienda. Ang isiping tumuntong sa lupang iyon, na ngayon ay simbolo ng kanyang pagkakabili, ay parang isang pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Sa halip, sa terminal ng bus, tinawagan niya ang nag-iisang tao sa mundo na mapagkakatiwalaan niya. Lina, kailangan kita. Ang maliit na apartment ni Lina ay kabaligtaran ng mansyon ni Leandro. Masikip, simple, at medyo magulo. Ngunit sa pagpasok ni Amara, ang sumalubong sa kanya ay ang amoy ng kape at ang mainit na yakap ng isang tunay na kaibigan. Doon, sa loob ng 4 na sulok ng apartment na yon, sa wakas ay bumigay siya. Tama ka, Lina. Sana nakinig ako sa'yo, sabi ni Amara sa gitna ng kanyang mga hikbi, habang nakaupo sila sa lumang sofa. Isa lang pala akong laruan na matagal na niyang gustong makuha. Isang premyo. Hinaplos ni Lina ang kanyang likod. Hindi ito nagsabi ng sinabi ko na sa'yo. Sa halip, hinintay nitong tumahan si Amara. So, ano ng plano mo ngayon? Tanong ni Lina nang medyo kumalma na siya. Umiling si Amara. Hindi ko alam. Ang gusto ko lang ay makatakas. Makalimot. Makakalimot ka, pero paano ang hacienda? Malumanay na tanong ni Lina. Hahayaan mo na lang ba na manatili iyon sa kamay ng isang taong niloko ka? Hindi iyan ang Amara na kilala ko. Ang Amara na kilala ko, lumalaban. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Amara. Nasaktan siya. Niloko. Ipinagkanulo. Ngunit kung hahayaan niyang talunin siya ng sakit, para na rin niyang ibinigay kay Leandro ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Kinabukasan, may bago ng determinasyon sa kanyang mga mata.
Hindi na siya ang biktimang umiiyak. Lina, samahan mo ako sa munisipyo, sabi niya habang nag-aalmusal sila. Gusto kong makita ang mga papeles ng lupa natin. Gusto kong maintindihan kung paano nangyari ang lahat. Ang Registry of Deeds sa munisipyo ay isang lugar na amoy lumang papel at alikabok. Mabagal ang mga clerk at matataas ang mga tambak ng mga dokumento. Ngunit si Amara ay hindi natinag. Dahil sa tulong ni Lina, sinimulan niyang halungkatin ang kasaysayan ng kanilang pagkakautang. Ilang oras silang nagbasa ng mga legal na dokumento na halos hindi nila maintindihan. Mga deed of sale, mga loan agreement, mga titulo. Paulit-ulit niyang nakikita ang mga pangalan ng mga kumpanyang binanggit ni Dante. Mga kumpanyang umutang sa kanila. Habang tinitignan niya ang isang dokumento, isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang pangalan ng korporasyon na gustong bumili sa hacienda mula kay Dante bago pumasok si Leandro sa eksena. Eastfield Properties. Lina, pamilyar ba sa'yo to? Tanong niya. Kinuha ni Lina ang cellphone nito at mabilis na nag-search. Pagkatapos ng ilang sandali, nanlaki ang mga mata nito. Amara ang Eastfield Properties, kalaban yan sa negosyo ng Valdemar Corp. Matagal na silang nag-aagawan sa mga malalaking proyekto. Napatigil si Amara. Kung kalaban ni Leandro ang Eastfield, bakit hahayaan ni Dante na mapunta sa kanila ang lupa? Kung ang plano ni Dante ay para lang makaganti kay Leandro, hindi ba't mas may katuturan na ibenta ang lupa sa pinakamatinding karibal nito? May isang bagay na hindi nagtutugma. Isang matinding kirot ang bigla niyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isang kirot na may kasamang pangalan, Leandro. Mabilis niyang iwinaksi ang pakiramdam. Hindi. Hindi siya dapat magpadala sa emosyon. Kailangan niya ng katotohanan. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Isang partikular na dokumento ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito ang pinakaunang malaking utang na naging simula ng kanilang pagkalugi. Isang pautang mula sa isang rural bank na kalaunan ay binili ng isa sa mga shell companies. Tinitigan niyang mabuti ang dokumento. Naroon ang pirma ng kanyang ama na kilalang kilala niya. At sa ilalim nito, ang pirma ng co-maker, si Tio Dante. Matagal na niyang nakikita ang pirma ng kanyang tiyo. Sa mga birthday card, sa mga resibo, sa mga kasulatan. Kabisado niya ang bawat kurba, ang bawat tuldok. Ngunit ang pirma sa papel na ito iba. Inilapit niya ang papel sa kanyang mukha. Kamukha ito ng pirma ni Dante. Ngunit ang E ay hindi gaanong bilog. Ang pag-krus sa E ay mas mataas ng bahagya. Ito ay isang napakagaling na imitasyon, ngunit para sa isang taong kabisado ang orihinal, isa itong pekeng halata. Lina, tingnan mo to, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Tiningnan ito ni Lina. Pirma ng tiyo mo, di ba? Tingnan mong mabuti, giit ni Amara. Muling tinitigan ni Lina ang pirma, pagkatapos ay tumingin kay Amara, na may pagtataka sa mukha. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Isang nakakakilabot na tanong ang biglang nabuo sa kanyang isipan, isang tanong na sumira sa pundasyon ng lahat ng pinaniniwalaan niya sa nakalipas na 24 na oras. Kung peke ang pirma na ito. Kung hindi si Tio Dante ang pumirma sa pinakaunang utang na nagbaon sa kanila. Sino? At kung nagsinungaling siya tungkol dito, ano pa ang ibang kasinungalingan na sinabi niya? Kinabukasan, ang hangin sa Hacienda de la Cruz ay mabigat at puno ng tensyon. Ang dating paraiso ni Amara ay naging isang entablado para sa isang transaksyon. Nakapark sa harap ng lumang bahay ang mga mamahaling kotse ng mga investor mula sa Eastfield Properties. Sa loob ng sala, kung saan minsan ay naglalaro si Amara bilang isang bata, nakaupo ang kanyang Tio Dante sa gitna ng mga lalaking nakasuit. Siya ang hari sa kanyang panandaliang kaharian. Ang mga papeles ay nakalatag na sa mesa. Ang mga ballpen ay handa ng pumirma. As you can see, gentlemen, sabi ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, this land is prime real estate. Kapag na-develop ito, triple ang babalik sa inyo. Nakangiti ang mga investor. Ito na ang tagumpay na matagal na nilang hinihintay laban sa Valdemar Corp. Bigla, bumukas ang pinto ng sala. Hindi ganoon kabilis, Tio. Lahat ng ulo ay lumingon. Nakatayo roon si Amara, ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang biktima. Ito ay mukha ng isang mandirigma. Sa tabi niya ay si Lina na may hawak na isang folder. Nagbago ang mukha ni Dante mula sa pagkagulat patungo sa pagkainis. Amara? Anong ginagawa mo dito?
Ito ay isang private meeting. Private meeting para ibenta ang lupang hindi naman sayo, malamig na sagot ni Amara. Naglakad siya palapit sa mesa, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Dante. May mga ilang bagay lang akong gustong linawin. Ibinagsak niya sa mesa ang isang kopya ng dokumento na may peking pirma. Tulad nito. Tio, pwede mo bang sabihin sa mga bisita mo kung bakit iba ang pirma mo dito? Nanlaki ang mga mata ni Dante. Ano nung pinagsasabi mo? Lasing ka ba? Hindi ako lasing, Tio. Malinaw na malinaw ang isip ko sa unang pagkakataon, sabi ni Amara. At malinaw kong nakikita na hindi sayo ang pirma na yan. Dahil hindi ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito, hindi ba? May kasabwat ka. Tumingin siya sa mga investor. Isang kasabwat na galing mismo sa kumpanya nyo. Natawa ang isang investor. Miss De La Cruz, I think you're confused. Ang tiyuhin mo ang lumapit sa amin. Talaga? Tanong ni Amara. O baka naman isa sa inyo ang nagpeke ng pirma niya para simulan ang utang, pagkatapos ay tinakot niyo siya na isisi sa kanya ang lahat kapag hindi siya sumunod sa plano ninyong sirain si Leandro Valdemor. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Ang ngiti ay nawala na sa mukha ni Dante. Tapos ka na ba sa mga walang kwenta mong akusasyon? Galit na sabi ni Dante. Mga gwardya, paalisin niyo ang babaeng to. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardya, isang boses ang narinig mula sa pintuan. Isang boses na kalmado, malamig at puno ng otoridad. Hayaan niyo siya. Mukhang nagsisimula pa lang ang magandang parte. Lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Leandro, nakasuot ng perpektong itim na suit. Sa likod niya ay ang kanyang legal team. Hindi siya tumingin kay Amara. Ang kanyang mga mata, na parang mga laser, ay nakatutok lamang sa isang tao, kay Dante. Valdemor, sabi ni Dante, ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Dante, sagot ni Leandro. Naglakad siya papasok sa silid, bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan. Nagkakasiyahan yata kayo. Itinuro niya ang isa sa mga investor. Lim, tama ba? Kamusta na ang asawa mo? Nabalitaan kong mahilig daw siyang mamili sa Paris gamit ang pera ng kumpanya. Tumingin siya sa isa pa. At ikaw, Chen. Ang offshore accounts mo sa Cayman Islands, lumalaki na yata. Isa-isang nanigas sa kanilang kinaupuan ang mga investor. At ikaw, Dante, sabi ni Leandro, huminto siya sa harap mismo ng tiyuhin ni Amara. Akala mo ba talaga, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa pamilya ko, hahayaan kong mangyari ulit yun sa pamilya niya? Nagsignal si Leandro sa kanyang assistant. Isang maliit na digital recorder ang inilagay sa mesa. Pinindot niya ang play. Ako na ang bahala kay Amara. Maniniwala yun sa lahat ng sasabihin ko. Ang mahalaga, makuha natin ang lupa at masira si Valdemor. Ang boses ni Dante, na na-record sa isang tawag sa telepono, ay umalinggaw sa buong silid. At mayroon pa, sabi ni Leandro. Ipinakita ng kanyang mga abogado ang mga bank statement na nagpapakita ng malalaking halaga na idineposito sa account ni Dante mula sa isang kumpanyang pag-aari ng Eastfield Properties. Ang totoo, mga ginoo, sabi ni Leandro, habang tinitingnan ang mga investor, ay hindi niyo binibili ang lupa. Ang binabayaran niyo ay ang serbisyo ni Dante para sirain ako. At ang lupang ito ay collateral lang. Doon na naintindihan ni Amara ang lahat. Ang pagbili ni Leandro sa utang ng hasyenda hindi iyon para bilhin siya. Iyon ay para agawin ang tanging alas ni Dante at ng Eastfield Properties. Ito ay isang desperadong hakbang ng isang negosyante para protektahan ang kanyang kumpanya. At sa proseso, para protektahan siya. Ang lahat ng galit na naramdaman niya para kay Leandro ay biglang nawala, napalitan ng isang nakakalamon na alon ng pagsisisi. Si Dante ay hindi na makapagsalita. Nanginginig siya sa takot. Ang kasunduan ay kanselado, sabi ng pinuno ng mga investor, mabilis na tumayo. Wala kaming kinalaman dito. Mabilis silang nag-alisan, na parang mga dagang tumatakas mula sa isang lumulubog na barko. Naiwan sa silid si Amara, si Leandro, at si Dante. Tapos ka na, sabi ni Leandro kay Dante. Ang pagnanakaw mo noon sa hasyenda, ang paninira mo sa pangalan ng tatay ko, at ang lahat ng panlolokong ginawa mo ngayon mananagot ka sa batas. Pumasok ang mga pulis na kanina pa pala naghihintay sa labas. Kinuha nila si Dante na hindi na lumaban pa. Habang dinadala siya palabas, tumingin ito kay Amara. Walang pagsisisi sa mga mata nito.
Tanging galit. Ang hasyenda ay naligtas. Nang mawala na ang lahat, katahimikan na lang ang natira. Nakatayo si Amara sa isang dulo ng silid at si Leandro sa kabila. Ang distansya sa pagitan nila ay parang isang bangin na puno ng mga salitang hindi masabi, mga akusasyong mali, at mga katotohanang huli ng nalaman. Sa wakas, naglakas loob si Leandro na tumingin sa kanya. Sa kanyang mga mata, wala ang tagumpay ng isang nanalo. Ang nandoon lang ay ang sakit at pagod. At sa mga mata ni Amara, ang tanging naroon ay ang mga luhang nagsisimula na namang pumatak. Lumipas ang ilang araw. Ang katahimikan ay bumalik sa Hacienda de la Cruz, ngunit iba na ang klase ng katahimikan. Hindi na ito mabigat o malungkot. Ito ay isang katahimikang naghihintay, isang blankong pahina na handa ng sulatan. Isang hapon, habang si Amara ay naglalakad sa hardin, pinagmamasdan ang mga bulaklak na unti-unti nang bumabalik sa kanilang sigla, isang pamilyar na itim na kotse ang pumasok sa driveway. Bumaba mula rito si Leandro. Hindi na siya nakasuot ng suit. Isang simpleng polo shirt at pantalon lang ang suot niya. Tila nabawasan ng ilang taon ang kanyang edad, at ang bigat ng buong mundo ay nawala na sa kanyang mga balikat. Naglakad ito palapit sa kanya. Huminto ito ilang talampakan ng layo, tila nag-aalangang lumapit pa. Amara, sabi nito, ang boses ay malumanay. Leandro, sagot niya. Walang ibang nagsalita. Naglakad sila ng magkatabi, ang kanilang mga braso ay bahagya lang nagkakalapit, patungo sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ang parehong puno kung saan minsan ay may isang batang lalaking nangako sa isang batang babae. Umupo sila sa isang lumang bangkong kahoy. Matagal silang walang imik, pinapakinggan lang ang huni ng mga ibon at ang pagaspas ng mga dahon. Para sa'yo, sabi ni Leandro, at iniabot nito kay Amara ang isang malaking brown envelope. Kinuha ito ni Amara at binuksan. Sa loob, may 2 set ng mga dokumento. Ang una ay ang titulo ng Hacienda de la Cruz, malinis, walang utang, at nakapangalan lamang sa isang tao, kay Amara de la Cruz. Ang pangalawa ay mga papeles para sa annulment. Nakapirma na si Leandro. Tumingin si Amara mula sa mga papel patungo sa kanya, ang kanyang puso ay naninikip. Malaya ka na, Amara, sabi ni Leandro, ang tingin niya ay nasa malayo sa mga bukirin. Wala ng utang. Walang kasal. Walang obligasyon. Huminga siya ng malalim. Patawad. Patawad sa lahat ng ginawa ko. Ang takot na mawala ka ginawa nitong halimaw ang isang pag-ibig na dapat sana'y puro. Ikinulong kita dahil sa sarili kong mga takot sa mga multo ng nakaraan ko. Tumingin ito sa kanya sa wakas, at nakita ni Amara ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati sa mga mata nito, kahinaan. Pagsisisi. At isang pagtanggap na masakit. Humingi ako ng tulong pagpapatuloy nito. I'm seeing a professional. Para matutunan kong harapin ang mga trauma ko sa tamang paraan. Hindi sa pamamagitan ng pagkontrol sa ibang tao. Mahal kita, Amara, sabi nito, at sa pagkakataong ito, ang mga salita ay hindi na isang pag-aangkin, kundi isang paglaya. Mahal kita, kaya't hahayaan kitang maging malaya. Kahit na ang ibig sabihin noon ay wala ako sa buhay mo. Iyon na. Ang katapusan na dapat niyang gustuhin. Ang kalayaan na ipinaglaban niya. Ngunit habang nakatingin siya sa mga annulment papers, sa pirma ni Leandro, wala siyang naramdamang saya. Ang naramdaman niya ay isang malaking kawalan. Naalala niya ang lahat. Ang takot sa silid ng mga lihim. Ang galit sa mga kasinungalingan. Ngunit naalala rin niya ang mga sandali sa pagitan. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya kapag akala nito ay hindi siya nakatingin. Ang pag-aalala sa boses nito nang tanungin siya kung kumain na ba siya. Ang kabayong kahoy. Ang pag-ibig nito ay baluktot at nasugatan, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, totoo. At sa ilalim ng lahat ng kanyang galit at takot, ang pag-aalala niya para dito totoo rin pala. Dahan-dahan, isinara ni Amara ang envelope. Hindi niya kinuha ang ballpen para pumirma. Sa halip, inilapag niya ang envelope sa bangko. Inabot niya ang kamay ni Leandro. Nagulat ito sa kanyang ginawa, ngunit hindi nito binawi ang kamay nito. Ipinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Mali ka, sabi ni Amara, ang boses ay mahina ngunit matatag. Mali ako, nagtatakang tanong ni Leandro. Ang pagmamahal, hindi iyan ang pagpapalaya sa isang tao para mawala. Ang pagmamahal ay ang pananatili kahit mahirap. Ang paghilom ng magkasama.
Tumingin siya sa kanilang mga kamay na magkahawak. Pareho tayong nasaktan, Leandro. Pareho tayong may mga sugat. Siguro kaya nating gamutin ang isa't isa. Tumingin siya sa mga mata nito, at sa unang pagkakataon, siya naman ang nangako. Magsimula tayo muli, Leandro, sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa tamang paraan. Walang mga sekreto. Walang mga laro. Dalawang taong nagpipiling mahalin ang isa't isa araw-araw. Nakita ni Amara ang dahan-dahang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mga mata ni Leandro. Ang luha na matagal na nitong hindi inilabas. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay, na para bang siya ang tanging bagay na totoo sa mundo. Tumayo sila at sabay na naglakad palayo sa bangko, iniwan ang mga papeles ng nakaraan. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa bahay, habang ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Hindi ito isang perpektong pagtatapos. Ito ay isang magulo, komplikado, at mahirap na simula. Ngunit ito ay simula nila. At sa pagkakataong ito, pareho na silang malaya para piliin ito. At dito nagtatapos ang kwento ni Amara at Leandro. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang patak ng ulan sa Hacienda de la Cruz hanggang sa huling sinag ng pag-asa sa ilalim ng puno ng mangga, naramdaman ko ang inyong presensya. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga pagkakataong nasaktan ako para kay Amara, at may mga sandaling nagalit ako kay Leandro. Ngunit habang isinusulat ko ang kanilang mga kwento, mas lalo kong naunawaan na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito ay magulo. Minsan, ito ay nasusugatan. At kung minsan, ang pinakamalaking pagsubok sa pag-ibig ay hindi galing sa labas, kundi mula sa mga multo ng ating sariling nakaraan. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang tunay na pagmamahal ay hindi pag-aari o pagkontrol. Ito ay pag-unawa. Ito ay pagpapatawad hindi lang sa taong mahal natin, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng lakas para harapin ang bukas, gaano man ito kahirap, basta't magkasama. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o damdamin na mananatili sa inyong mga puso. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang natutunan niyo mula kina Amara at Leandro? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais kong marinig ang bawat isa sa inyo. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.